Mahaba-haba na rin po yung ating naging lakbayin sa ating pag-aaral sa sermon series dito po sa Hebrews. Maybe 14 to 15 na po na part, no? Pero hindi po ako sigurado. So sa pag-aaral dito, I believe mas lalo tayong tinuturuan na makita ang napakahalagang katotohanan tungkol sa kadakilaan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kaniyang ginawa, or His supremacy over everything and anyone. Yung kanyang kahigitan sa mga anghel, sa kautusan, sa mga propeta, mga pari at relihiyon at sistemang pananampalataya. Ganon din, bagamat hindi pa natin tapos ang libro na ito, makikita ang malinaw na ginagawa ng author para ipakilala si Jesus bilang a prophet, a priest, and king, o yung threefold office of Christ. Kaya nga sa bungad pa lang ng aklat na ito ay makikita natin na mababasa sa Hebrews chapter 1 verses 1 and 2. Ang sabi diyan, bilang propeta, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. So ang anak, si Jesus, ang huling tagapagsalita ng Diyos. Siya ang pangwakas at ganap na propeta. So higit pa sa mga nauna, higit pa kay Moses at sa ibang mga propeta. Pangalawa, bilang pari or priest, ang isang tema ng Hebrews na si Kristo bilang dakilang saserdote o high priest na namamagitan para sa atin. Hindi sa pamamagitan ng dugo ng hayop, kundi ng sariling dugo mismo ni Kristo. Meaning, si Jesus ang ganap at walang hanggang high priest ang natatanging tagapamagitan sa atin at sa Diyos. At siya rin mismong, hindi lang tagapamagitan, kundi siya din mismo yung offering, siya yung nag-alay ng kanyang buhay. So pwede niyong ilista yung mga references, hindi ko na babasahin isa-isa, pero pwede niyong ilagay dyan sa inyong worship bulletin. No? Hebrews 4, 14 to 15, Hebrews 5, 5 and 6, Hebrews 7, 23 to 25, and Hebrews 10, 11 to 14. Kung saan, nakapaloob itong text na ating titignan at pag-aaralan. So mamaya, tignan po natin, explore po natin yan. So hindi ko binasa to save time. No? And then pangatlo, bilang hari o king. Bagamat indirectly, ang pagtukoy sa kanya bilang hari, indirectly, no? Pero inilalarawan siya bilang nakaluklok sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, isang lugar ng pamumuno at kapangyarihan ni Jesus bilang hari. Hindi lang po sa Israel, kundi maging sa buong mundo, sa buong sanlibutan. Siya ay nakaluklok sa trono ng Diyos at maghahari magpakailanman. Wala makapigil sa Panginoong Jesus. Hebrews 1:3, Hebrews 1:8, no? So quoting from Psalm 45 verse 6, then Hebrews chapter 2 verses 8 and 9, then Hebrews 10, 12 to 13. So sa punto na yan, mas lalo nating, I think, na ma-appreciate ninyo. Dahil yung author po dito ay malinaw na pinipresenta niya ang ating Panginoong Jesucristo bilang propeta, pari at hari. Sa puntong yan, ay makikita natin yung lalim ng kanyang pag-ibig at ang lawak ng kanyang gawain para sa atin ng mga tunay na may pakikipag-isa sa kanya. Mula sa kanyang pagtuturo, sa kanyang sakripisyo, hanggang sa kanyang pamumuno sa ating mga buhay. Dahil dito, kung uunawain nating mabuti ito, magbibigay ito sa atin ng malaking kumpiyansa sa puso, sa katatagan sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos in terms of our faith and assurance of our precious salvation. We can rest fully in Christ's finished work. Sa atin yon. Sa iyo yon kung ikaw ay tunay na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Dagdag pa, makikita rito ang maganda talagang ginagawa ng author, especially sa paglalaan niya ng mahaba-habang pagpapaliwanag
sa ginawa at patuloy na ginagawa ng Panginoong Jesus. He's clearly pointing sa pagiging high priest ni Kristo or sa priestly role niya. So, sa mga inaral natin, nagsimula yan sa chapter 4, verse 14. Actually, binabanggit pa hanggang chapter 10, verse 21, no? Kung saan sa text natin, yan nga, i-expound natin yan. Kasi nga, karamihan sa mga pinapatungkulan niya dito, sa sulat na ito, ay, yung mga converted na sa Christianity, yung mga Judaism belief nila, no? Mga Kristiyanong Hudyo, yung mga dating sumusunod sa Judaism, mga dating nasa ilalim ng lumang sistema ng pananampalataya, pero ngayon ay sumusunod na kay Kristo. So dito ay humaharap o hinihila sila pabalik sa dating paniniwala nila. Nag-iiba lang ang niyan sa panahon natin ngayon. Pero kung tutusin, pareho pa rin ang pinanggagalingan. Yung tendency ng puso nating bumalik sa dating gawi. Sa paanong paraan, sa sariling pagsasakripisyo, para kalugdan tayo ng Diyos. Kahit tinanggap na natin si Kristo, matagal na tayong Christian, may bumabalik pa rin takot or guilt or pressure na parang kailangan pa rin nating may patunayan ng ating sarili sa harap ng Diyos para tanggapin niya, para i-favor niya o i-approve niya tayo. Kaya nangyayari tuloy, nauwi tayo dun sa legalism na tinatawag or performance-based Christianity. O kahit ang approach natin sa ministry o yung mindset na may kailangan tayong patunayan sa sarili natin. So sa ganung punto, misplace yung ating motivation. Nababaliwala ang tamang hugot na dapat ay nanggagaling sa nag-uumapaw na biyaya ng Diyos sa atin kay Kristo. So outflow, dapat yon sa mabuting balita niya. Sa atin lang na mga magulang, sometimes we are driven dun sa kaisipan na kailangan pa rin i-earn ang approval ng Diyos o ng ibang tao sa ating pagiging mabuting magulang o tatay at nanay po natin. Yung bang damdamin na gusto natin, again, no, tayo'y may patunayan. Kaya nga tayo'y proud kapag ang ganda o inam ng pagtingin sa atin ng mga tao dahil sa katayuan natin sa Facebook. So, hindi ko naman minamasama, no? Kaya tayo siguro nagpo-post din sa mga social media kasi nga we're proud, no? Nasisiyahan yung puso na meron tayo. Kasi kaya lang, kung ang katwiran natin, dahil dun sa galing at effort natin yan, so misplaced. Hindi ko sinasabi na huwag tayong umayos o hindi gawin yung excellent for our family, pero we forget yung sagot sa tanong na saan nanggagaling yung puso mo para gawin ang mga bagay na ito? Ito ba ay nanggagaling sa biyaya ng Diyos? Ito ba ay nanggagaling sa kasiyahan para gawin ang isang bagay para sa Diyos? Pasasalamat at pagpupuri ng ating puso para sa kalwatian at karangalan ng Diyos o sa karangalan natin? Even in our approach o sa ministry, sa church ministry natin, tayong mga lingkod, hindi ko lang tinutukoy na kami dito bilang mga elders or pastors or deacons, leaders, kundi lahat tayo. Kasi we're serving one another sa church or we're doing ministry sa church. Kahit matagal na tayo sa church at sa paglilingkod sa ministeryo, nararamdaman natin yung bigat sa puso na gawin ng mga bagay na ito. Well, totoo naman. Hindi talaga madali kasi nakapaloob dito ang relasyon natin sa isa't isa. At messy yan, di ba? Kasi we're dealing with the heart of every person. Pero saan ba nakatali ang pakiramdam mo? Pero saan ba nakatali yung iniisip natin? Yung pagtrato natin sa isa't isa? Yung pagmamahal mo sa iyong kapwa na supposed to be ipagkaloob mo sa Kanya? Kay Kristo ba o sa sarili natin? Nung ako po ay nag-sabbatical leave, isang matuturing kong magandang karanasan ang pinaranas ng Diyos sa akin at pagtuturo na rin. No? Siguro testimony na rin.
Ayun nung ako ay nag-lead sa ministry. Medyo, yun nga, mixed emotions. Gusto kong mag-rest, pero may, alam mo yun, agam-agam pa rin sa puso. Paano yung iiwanan kong mga gawain? Hindi din ako pastor that time o during that time. O ipagpapatuloy ko ba yung pagpapastor? O ako ba may aabutan pang trabaho? Di ba? Yung mga ganoong kaisipan na bumabagabag sa puso at isip. Pagkatapos kong mag-sabbatical leave. Pero salamat sa Diyos sa pagtuturo niya sa mga realizations na hindi nakatali ang identity ko bilang anak niya sa pagiging pastor ko. In short, nakapag-rest ako. Of course, thankful sa Panginoon dahil ang ating Pastor Derek na siyang umalalay pa rin sa akin during my sabbatical leave. So, siya yung aking accountability partner na nag-check ng heart pa din. And thankful ako sa Panginoon na siyang gumawa ng lahat ng dapat gawin sa ministry. Hindi lang sa BBCC, even sa GCGC. And thankful din sa Diyos na ilan na nating mga mens na nag-step up sa ministry. So salamat sa Panginoon. No? Nakikita natin yung providence ng Panginoon sa mga ganoong ganap sa buhay. Hindi nalilimitahan sa sarili ko lang. May ginagawa ang Diyos. In short, that rest gave me joy and allowed me to spend more time din sa family namin. Araw-araw yata ako nagluto ng ulam namin nun. Okay? Ako'y katulong. Ayan. So for that, I was truly thankful sa ating church. Kaya nga sabi ko sa inyo, pagkakataon na to para magpasalamat. No? Sinamantala ko lang sa opportunity na magpasalamat sa church natin. Okay, tuloy ko pa rin yung binabanggit ko kanina. Ba tayo napunta doon, no? So kahit sa mga bagong Christians, so member ng ating church, o kahit tayo na mga dati na rin, alam niyo, kapag tayo may problema, ano man ito, di ba't minsan, iisipin natin, parang kaagad yung iisipin natin sa sarili natin, ayusin ko muna yung problema ko. Ayusin ko muna, yung sarili mo kaagad, yung umiiral. Or, magpapakabuti ako, magpapakabanal ako. So example, bago ako pumunta, halimbawa, bumalik sa church, di ba? Kaya tuloy yung iba, nakakahiyan ng bumalik sa pagdalo dahil sa mga excuses. Para bang as if kaya nating solusyonan yung ating problema na hindi kasama o sa pamamagitan ng tulong ng iba sa context ng church, no? Mas kailangan natin yung tulong ng bawat isa, lalo na sa panalangin at pagbibigay payo o anumang kayang itulong ng bawat isa sa atin. So, yun, no? So, nakita niyo yung ganitong pag-iral ng puso na meron tayo? Na laging umiiral yung pagkamakasarili natin, dito tayo magaling. Ang gumawa ng sariling paraan, diskarte, in our own, para may patunayan sa ating mga sarili. O mag-solo tayo na inaakala natin, hindi natin kailangan ang tulong ng Diyos. So yun yung gusto niya sa atin. Para tayo tanggapin niya o para i-favor niya. Sorry to say, hindi ikaw o ako o tayo ang magpapalubag sa puso ng Diyos. Si Kristo lang at sa pamamagitan niya. Kaya hindi pasok kung sasabihin mong sapat ang galing ko, sapat ang talino ko, kakayahan, kabaitan na meron tayo. Taliwas na taliwas yan sa mensahe ng mabuting balita. Kaya naman sa ganyang kaisipan, intindihin nating mabuti na ang ganyang makasariling pag-iisip at ginagawa natin ay nagmumula sa kasalanang nananatili pa rin sa ating mga puso at mga makasalanang hangarin na umiiral sometimes sa ating sarili. Na kinakailangan nating patuloy na paglabanan at patayin ito. Pastor, alam ko na yan eh. Lagi ko yan naririnig. Kaya ko na yan. Alam ko na yung sasabihin mo eh. Kapatid, the fact na kung iyan ang sinasabi mo sa iyong sarili, mas lalong kailangan mong pakinggan ang sinasabi niya sa kanyang salita. Dahil tanging sa pamamagitan ng tulong na nagagaling kay Kristo, sa kasapatan at tinapos na ginawa niya sa krus, ang kanyang ebanghelyo, tayo
titingin. Tayo ay magtitiwala, no? At sa banal na Espiritu na nananahan at kumikilos sa atin, ganun din sa kanyang salita na magbibigay sa atin ng karunungan ng pangunawa upang malaman natin kung ano talaga ang nakalulugod sa Diyos at makapagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan sa ating mga puso, sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Doon pa lang natin mararanasan ang tunay na kagalakan, ang tunay na kapayapaan at katagumpayan natin. Kaya personally, sobrang na-appreciate ko talaga itong Book of Hebrews. Of course, sa lahat ng book sa Bible, syempre, lahat ng letter o salita ng Diyos o the whole counsel of God na ipinapahayag o pinapangaral sa ating church, na itinuturo ng ating leadership. Kay Kristo lang tayo tumingin. Kay Kristo bilang ating lahat-lahat sa buhay na ito at sa kamatayan. Ito yung paulit-ulit na pinupukpok sa ating mga isipan. Kasi we tend to forget yung truth na ito sa ating puso. Kaya ang kasapatan ng kanyang ginawa sa krus, dahil ang kasapatan ng ginawa niya sa krus, ang nagsalba sa atin sa tiyak na kapahamakan noon tayo sumampalataya sa Kanya. Pag-aralan at pakinggan natin ngayon ang sinasabi ng salita ng Diyos. Na ngayon ay makikita natin sa ating text, isa-isay natin yan. So nagbigay lang po ako ng 4 na punto galing dito mismo sa ating text na makikita sa pinaka-idea nito na ang minsanang sakripisyo ni Kristo ay ganap at sapat para sa kapatawaran ng kasalanan at patuloy na pagpapabanal ng kanyang mga hinirang, kaya't wala nang kailangang idagdag o ulitin pa para sa ating kaligtasan. So sabi dun sa verses 1-4, basahin ko lang uli, ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na inaalay taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na silang aalalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan. At hindi na sila kailangan mag-alay pang muli. Ngunit ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao na kanilang mga kasalanan taon-taon sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng kasalanan. Makikita na, malinaw na makikita rito ang gustong sabihin ng may akda sa kanyang pagpapatuloy ng pagbibigay diin sa kung paano nga ba tayong mga tao ay lubos na mapapatawad sa ating mga kasalanan. Kasi nga ang kasalanan ng pinakamatindi at pinakamabigat na kinakaharap nating mga tao. Totoo yun sa kanilang panahon, ganun din sa atin ngayon. Ito nga ang naging dahilan kung bakit tayo nahiwalay sa Diyos at nasa ilalim ng kanyang puot at tagatanggap lamang ng kanyang parusa. So, naintindihan natin yon. Kaya nga sabi sa kanyang salita, Romans 1:18, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Anong sinasabi ng talatang ito? Na ang puot ng Diyos ay makatarungan laban sa lahat o sa kasalanan. At ang kasalanan nating mga tao hindi basta simpleng pagkakamali lang, kundi isang tahasang pagtutol o pagrebelde o pagsalungat sa katotohanan ng Diyos. Sabi nga sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwatian ng Diyos. Sa naunang bahagi nito, sinabi ni Paul sa verses 10-12, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Tayong lahat, lalaki, babae, bata, matanda, mahirap, mayaman, pantay-pantay tayo sa paningin ng Diyos na basura. Tayo patapon dahil sa ating pagiging makasalanan o likas na makasalanan. Ephesians 2:3. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos.
Likas tayong makasalanan at bilang resulta nito, nararapat tayong tumanggap ng hatol ng Diyos, ang kanyang makatarungang puot. At lahat ng iyon ay pagbabayaran natin ng kamatayan. Romans 6:23a. So, tinutukoy spiritual na kamatayan, ang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos, na nangangahulugang parusa ng Diyos sa mga makasalanan. So, ang kasalanan, ang pinakamatinding suliranin natin, na kahit anong pagsisikap, anumang kabutihan, o anumang relihiyon na gagawin ng tao o mayroon tayo, hindi nito nalulutas ang problema ng kasalanan. Ito'y walang saysay. Sa kalikasan nga natin, napapatunayan na yan kung paano tayo namimili ng gusto natin. Sinasabi nga, di ba, hindi tayo nagkakasala kaya tayo makasalanan. Tayo ay nagkakasala dahil tayo likas na makasalanan. Ano yung testimony ni David? Awit 51 verse 5, ako'y masama na, buhat ng isilang, makasalanan na nang ako'y iliwal. Pastor, puro ka naman makasalanan. Ang sinasabi mo, ang binabanggit mo, yan kasi yung totoo. At ganyan tayong mga tao, mula ulo hanggang talampakan, sagad hanggang buto. Dumadalo yan sa dugo natin. At hindi natin ito kayang solusyonan in our own. Na tayo yung maglilinis. O tayo maging malinis at mapatawad sa lahat ng ito. So, bad news. Na dito papasok ang higit na mabuting ginawa o sakripisyo ni Kristo na kailangan natin. Na sinasabi ng mayakda na hindi yan makukuha sa pagtupad lang sa utos o anumang alituntunin na paggawa ng mabuti. Na dito sa mga talatang itong ating titignan, sabi niya, ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng handog na inaalay taon-taon. Ano siya sabi ng author dito? Well, kung nasusubaybayan po ninyo yung ating series dito sa Hebrews, parang review na lang po ito, no? Sa mga nadaanan na natin previously. Actually, sa chapter 7, verse 11 hanggang 9:28. Hindi man po ako yung nag-preach po nito, but I believe sa pangunang ating Pastor Aldrin and Brother Ralph na talakayan. Napasadahan yan, no? So dito'y pinapakita ng author na ang mga sacrifices or offerings sa lumang tipan ay hindi sapat upang tunay na alisin at linisin ang kasalanan ng ganap. Yes, ito'y inutos ng Diyos sa kanila at sinunod o sinusunod ito ng mga tao sa mahabang panahon. Pero ito'y anino lamang. Anino lang or shadow ng mga bagay na darating. Sabi ni Paul, Colossians 2:17. Okay, so basahin ko lang sa ESV. These are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ. So hindi iyon ang tunay na lunas ng problema sa kasalanan. Kapag sinabi ng anino, of course, so alam natin, very obvious, hindi yun yung reality, hindi yun yung tunay, di ba? Hindi yun yung katunayan. Gusto ko lang gamitin yung isang illustration ng isang pastor na nag-quote po dito, no? Parang kung yung daw anino na mga asawa natin. Sino yung mga may asawa dito? Yan. Di ba? Kung yayakapin natin yung pinaka-anino ng asawa natin, so nakakatawa nga naman, di ba? So ibig sabihin, mas yayakapin mo yung totoo mong asawa. Siguro maliban kung medyo may conflict kayo, di ba? So, pwedeng hindi perfect yung illustration ko, pero yun yung gusto mong sabihin. Ano yung punto? Si Kristo ang realidad. Siya yung substance at siyang katunayan. Yung dumating na tagapagligtas ay mas dakilang pag-aalay ng buhay o sakripisyo ang ginawa niya. Ito yung gusto ng author na maintindihan ng kanyang mga recipient o itong mga Hudyo na para bang gusto pang mas pahalagahan nila yung dati, siguro iniisip nila may bisa pa yon or effective pa yon. Kaya sa section na ito, pinapakita niya sa kanyang argument na hindi na dapat. Kasi nga, it's only a picture o larawan lamang na kinakailangang may mamatay o magbubo ng dugo mula sa hayop. Picture.
Makikita natin yan from the very beginning. Mula pa sa unang pagsuway ng ating mga unang mga magulang na sina Adan at Eva. So we know the story. Nung sila ay mahulog sa kasalanan, hinahanap sila ng Diyos. Nasaan sila that time? Nagtatago sila sa likod ng puno. Anong ginawa nila? Nagtakip sila ng mga dahon. Di po ba? Pero anong ginawa ng Diyos? Nagtakip sila ng dahon dahil sa kahihiyan, sa kasalanan. Ang ginawa ng Diyos, binigyan sila ng balat ng hayop na ipinangtakip sa hubad nilang katawan. Genesis 3:21. Ang mag-asaway iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Mula sa balat ng hayop na pinatay. At kinuha mula rito yung balat na ipinangtakip sa hubad na katawan ng mga mag-asawa o na mag-asawa. Dahil sa shame o kasalanan na pumasok sa kanila. Nagpatuloy yan hanggang sa mga sumunod na panahon at henerasyon sa lumang tipan. So if fast forward natin, mahaba ito, dito na nga sa text natin, no? Sinasabi niya na paulit-ulit na pagpatay ng mga hayop at pag-aalay ng mga sumasamba rito, araw-araw at taon-taon ay patunay na walang ganap na kapatawaran sa ganitong sistema. At hindi sa pamamagitan nito ang magpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos. Kasi nga, kung ito nga na may sapat na, hindi na nga kailangang ulit-ulitin pa. At dapat ihinto na nila. Pero hindi nga ganon. Dahil nga taon-taon, bumabalik ang mga tao, dala ang parehong kasalanan at budhing hindi mapanatag dahil na rin sa katigasan ng ulo ng mga tao. So binabagabag sila ng kanilang konsensya at kailangan nilang alalahanin yon. Kailangan nilang magdala sa tabernacle o temple ng mga toro at kambing para patayin at ialay. At ang dugo nito ang magsisilbing paraan ng paglilinis sa kanilang mga kasalanan. Sa punto rin namang yan, magtuturo sa atin ito na ang mga tuntunin o utos ng Diyos ay nagpapakita lamang ng kanyang kataasan. Perpekto at maluwalhating kabanalan at kung gaano ang agwat nila o natin sa kabanalang ito. Hindi makaaabot ang tao sa kabanalang yon ng Diyos. At ang layunin ng kautusan at mga tuntuning ito ay ipakita sa atin na sabi ni Paul sa Romans 3:20, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos pamamagitan ng pagsunod sa kautusan sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam, parang ipamukha sa tao na siya'y nagkasala. Ituloy natin. Nung kanina, kaya kailangan nilang humarap sa Kanya, sa Diyos, na sila'y malinis at mapatawad sa kasalanan. At yung mga sakripisyong hayop, pambayad sa kasalanan. In a sense, utang nila sa Diyos o utang natin sa Diyos. But then again, hindi sapat. Dahil ang bisa nun ay hindi permanente at pangmatagalan at hindi nagpapasakdal o ganap sa kanila. Dagdag pa sa sinabi ng author, ang mga yan ay nagpapagunita lamang o nagpapaalala lang sa kasalanan ng mga tao. Kaya sabi pa niya sa verse 4, sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng kasalanan. Sa kabilang banda, mayroon mang provision na ganon, iyon ay temporary lang. Hindi ito permanente. Hindi yung mga sakripisyo o mga handog at mga tuntunin na ginagawa nila ang tunay na lunas na magpapasakdal o ganap sa kanila o maging matuwid sa harap ng isang banal na Diyos. Sa karunungan at plano ng Diyos at sa katotohanan hindi ang mga bagay o sistema na ito ang ganap na makapapawi ng kasalanan at magiging karapat-dapat sa harap ng Diyos, ito ang kamangha-mangha. Dumating ang Panginoong Jesucristo, ang kaisa-isang anak ng Diyos. Interestingly, dito ngayon sa mga susunod na mga talata sa verses 5 to 10, nababanggitin ng author, so basahin natin, dahil diyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan.
kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban, ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan, kahit ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya idinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ginawang banal ni Jesucristo, so sa pamamagitan ng minsan ng paghahandog ng kanyang sarili, at iyon ay sapat na. Sa bahaging ito, binabalikan ng author, yung verses 5 to 10, sa point na ang pagtupad ni Kristo sa kalooban ng Diyos. Yung mababasa sa Psalms 40 verses 6 to 8. Sabi diyan, Psalms 40 verse 6 to 8. Ang mga pang-alay, pati mga handog at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Handog na sinusunog at mga kaloob, hindi mo naisin upang salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay pandinig ko upang ika'y dinggin. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo, ang nais kong sundin, iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. So yung ginawa ng author, sinipi niya yung sinabi sa Old Testament scripture, yung Psalms, particularly yung text na yon, Psalms 40 verse 6 to 8. So kinote niya yun from Old Testament. Yung author nito ay kilala natin, Haring David. Una, tignan at itanong natin, bakit humantong si David sa mga talatang yon? Particularly sa verse 6 kasi yun yung pinaka-emphasis. So mahalaga yung konteksto. Si David dito ay nagpapahayag ng kanyang pagsunod at pagsusuko sa Diyos. Na sinasabi niyang ang tunay na kinalulugdan ng Diyos ay hindi ang panlabas na mga tuntunin at ritual na sakripisyo, kundi isang pusong sumusunod at nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kasi nga sa panahong ito, normal talaga yung sistema ng paghahandog ng mga animal sacrifices. Pero yun nga, sinasabi niya, hindi iyon ang hanap mo, kundi puso at buhay na handang sumunod sa iyo. Pangalawa, ito rin ang tinatawag na prophetic book o propesya na tumutukoy sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga ginamit ito ng may akda ng Hebrews sa text natin sa verses 5 to 7 na pinag-aaralan natin. Na si Kristo ang ganap na katuparan ng sinasabi ng salmong ito. Bagamat nagkaroon man ng kaibahan sa binabanggit sa talata, kung napansin nyo, dahil hindi nakalagay doon sa Psalms yung sinabi sa Hebrews, sa huling bahagi ng verse 6, yung praise na, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Pero, doon sa awit 46, sa halip, ang iyong kalooban sa akin ay pandinig ko upang ika'y dinggin. Hindi ko ito sobrang didetalye. Makakatulong tingin ko ang paliwanag dito ng isang Christian author na si Warren Wiersbe. Ayon sa kanya, dito ginamit ng author of Hebrews yung Septuagint o yung salin sa Greek ng lumang tipan. Yung kasing Old Testament, di ba, salin sa Hebrew o may Aramaic din. So bago kay Kristo, isinalin ito sa Greek upang mas madaling maintindihan ng pangkalatang tao during that time. Pero ang gusto ko lang i-point dito, na sa suma total, ay ang parehong banal na espiritu pa rin naman ang nagbigay ng inspiration sa Psalms 40. Na may mas palawak na papaliwanag sa kanyang salita sa Hebrews 10:6. Ang iyong kalooban sa akin ay pandinig ko upang ika'y dinggin, o sa ibang salin ay ang binuksang tainga, ay parehong nangangahulugan ng katawan, yung buhay, na handang sumunod o kagustuhang makinig at sumunod sa kalooban ng Diyos. Yun yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kusang loob, ibinigay niya ang kanyang sarili. Isaiah 5:50 verse 6, isa rin itong prophetic book na pumapatungkol kay Kristo at may kaugnayan tumutukoy sa lingkod ng Panginoon. Tinatawag din itong servant songs. Ang Panginoong Yahweh ang nagturo sa akin ng aking sasabihin,
para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay nananabik akong malaman kung anong tuturo niya sa akin, binigyan ako ng Panginoong Yahweh ng pangunawa. Hindi ako nagimagsik o tumalikod sa Kanya. Hindi ako gumanti nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang insultuhin nila ako. Pinabayaan ko silang bunutin ang aking balbas at duraan ang aking mukha. Actually, up to verse 9 po yun. Tumutukoy kay Kristo bilang masunuring lingkod na nagpakasakit. Hindi siya lumaban. At siya ngang tumupad sa kalooban ng Ama. Nangyaring lahat yan nung siya'y nagkatawang tao. Nakita natin yan sa sinabi sa verse 5, nang si Kristo'y naparito sa daigdig. So bilang Diyos anak, siya'y pumarito sa mundo upang tuparin ang layunin ng pagliligtas. Siya mismo yung bumaba upang gawin ang kalooban ng Ama. Sabi sa John 6:38, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Ibig sabihin yung Ama. Hindi lamang ito basta poetic expression, yung binasa kong dalawang text, no? Or songs sa Psalms at Isaiah na binasa natin. Ito ay literal. Ang Diyos anak ay nagkatawang tao. Ang katawang inihanda ay ang katawang iaalay niya upang ganap na sundin ang Ama. Na ang sarili niya mismong buhay ay iaalay para sa kasalanan. Para sa atin na mga makasalanan. Sa sulat ni Apostol Pablo, ganito ang mababasa sa Philippians 2:6-8. Kahit taglay niya ang kaligtasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanak siya bilang tao. At nang siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. At ang pagsunod ni Kristo ay hindi ito parang abstract lang. Nangyari ito sa katawang laman, sa realidad ng buhay bilang tao, dahil siya'y totoong tao. Sa ganoon, ay upang lubusang tuparin ang kalooban ng Diyos. Ayon din sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin, verse 7. Sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang sariling buhay, at ang pag-aalay nito ay ganap at perpekto. Kung kaya't hindi kinalulugdan ng Diyos ang mga alay at handog, 2 beses binabanggit sa mga talata, verses 6 and 8, na hindi naman ibig sabihin na mga handog na ito ay walang saysay o halaga. Kasi inutos yun ng Diyos mismo. Pero hindi sila nakalulugod sa Diyos. Meaning, hindi sila nakakalugod sa Diyos sa sukdulang layunin nito. Kasi nga hindi nito tunay na nalulunasan ang problema sa kasalanan. Kahit gaano pa karaming lechon at baka ang iihaw. Nakakagutom tuloy. Naalala ko tuloy si Kuya Freddy, baka, lechon. Madalas kami mag-lechon. Joke lang. Medyo masyadong seryoso kayo, ha? Ayan. So, hindi sapat ang anumang dami ng hayop na kakatayin para ipanglunas sa kasalanan o pag-aalay na gagawin nila. Kasi nga, hindi nito tunay na nalulunasan ng problema. Diba? O laganap o lubusang mag-aalis ng kasalanan at gawing ganap sila na mga sumasamba sa Kanya. Sabi ni David sa Psalm 51 verses 16-7, hindi mo na nais ang mga handog. Di ka nalulugod sa haing sinunog. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. Pause tayo doon. Mag-reflect tayo. Laging tuturo sa atin ang salita ng Diyos ay ang pagkakaroon ng pusong bagbag. Ano ibig sabihin nun? Pusong durog. In a sense, pusong walang yabang at may lubos na pagsuko sa Kanya. Nagpapakumbaba, tumatangis o nagsisisi sa kasalanan, lalo na. Ang konteksto nitong awit ni David ay nung siya'y nagkasala sa Diyos ng pangangalo niya kay Bathsheba at pagpatay sa asawa niyang si Uriah. And so, ganun na lang ang paghingi niya ng tawad sa kasalanang ito
Napakahalaga nito sa atin na nakikita natin ang lalim, bigat, at kasamaan ng kasalanan sa ating puso. At yun yung prayer natin, na kapag tayo nagkakasala o nahuhulog sa kasalanan, lumapit tayo sa Kanya na may buong kapakumbabaang hinihingi ng tawad ang ating mga pagkukulang sa Diyos. Sabi nga sa prayer kanina na kinood ni Pastor Jess, 1 John 1:9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. And that's the beauty of the gospel. No matter how great our sins are, there's nothing God cannot forgive for those who come to Him with a broken heart, contrite spirit, broken heart. So ito yung ating inaaral. Ano ang mga implikasyon yan? Makukuha rin natin magpatawad sa mga nakasakit o nagkasala sa atin. Speaking of forgiveness, sa asawa mo, sa anak, sa ibang tao, sa kapatid mo kay Kristo, at sa iba pa. Pastor, hindi naman humihingi ng tawad eh. Hindi naman humihingi ng sorry eh. But the fact na ikaw ay nakakaramdam ng ganung bigat o burden, alin sa dalawa? Pareho tayong hahakbang. Sino man ang mauna, mag-a-approach ka sa kapwa mo. Or at least ay magkausap at mapag-usapan anuman yung problema o issue kung meron man. Hindi kasi tayo sanay ng ganon. Kapag may nagkasala sa mag-asawa lang, di ba? Hayaan na lang natin yan. Palagpasin na lang natin yan, lilipas din yan. Yan ang mga katwiran natin. Pero hindi pinag-uusapan. So ipakita at isalamin natin si Kristo sa bagay na yan. Kung umiiral yung mga ganong eksena o ganap sa buhay natin, hayaan nating magliwanag yung gospel sa puso natin. Babalik at babalik tayo doon, hindi sa sarili. Ituloy pa natin, verses 9b to 10. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Nang dumating si Jesus upang tuparin ang kalooban ng Diyos, magdusa para sa kasalanan at ialay ang kanyang sarili bilang handog, inalis na niya ng Diyos ang una. Ibig sabihin ay ang mga sacrifices and offerings and order of ceremonial parts of the Old Testament laws. At kanyang pinalitan ng handog ni Kristo. Pinapaunawa ito ng may akda sa mga Jewish Christians na ito. Bakit ka pababalik sa inalis na ng mga lumang tuntunin? Bakit papangahawakan pa ang mga handog na wala ng bisa kung sapat na ang paghahandog ng ginawa ni Kristo? At nakikita natin dyan ng malinaw, sapat na yon, tiyak na ito, at wala nang may dadagdag pa doon. Kumbaga, hindi relihiyon, hindi mabubuting gawa o sistema ng pananampalataya na gawa ng tao ang kalulugdan ng Diyos. Bukod pa doon, sa pamamagitan ng natapos sa ginawa ni Kristo, na pag-aalay ng kanyang buhay, tayo ginawang banal. Hindi ito makukuha sa Old Testament rituals or practices. Let that sink in. Ginawang banal. Na sa harapan ng Diyos, tayo matuwid at tayo banal kung tayo'y nakikristo na. Ano ang implication niyan? Pero bago yun, tingnan natin yung ano bang ibig sabihin ng mga talata. O ilang mga talata, tingnan natin. Verse 12a and verse 14 ng ating text. Tinukoy niya ulit dito sa 12a. Ngunit si Kristo ay minsan lamang nagandog para sa mga kasalanan at yon ay sapat na. Verse 14, sa makatuwid sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. 1 Corinthians 6:11, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Ephesians 1:4, bago palikhain ang sanlibutan ay pinili niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. 2 Corinthians 5:21. Ito naman ay kinalaman sa matuwid natin sa
matuwid o yung katwiran sa harap ng Diyos. Dahil kay Kristo, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ano yung pinaka-summary ng implication na yon? So praise God. Tayo'y nilinis o hinugasan na sa ating mga kasalanan. Pinabanal at pinawalang sala. Kaya hindi na o huwag na tayong mamuhay kagaya lang nung dati. Kung masama o ugali natin noon at hanggang ngayon ay masama pa rin, huwag ganon. Dapat may nababago, hindi papasama, kundi pagiging banal o sabihin nating papabuti, hindi papasama. Dahil pinili na tayo ng Diyos bago pa man ang lahat upang mamuhay ng banal at walang kapintasan. At salamat sa Diyos sa totohanan na ngayon dahil kay Kristo, itinuring na tayong matuwid ng Diyos sa Kanyang harapan. Hindi dahil sa gawa natin o kayang patunayan natin sa ating sarili kung sino tayo, kundi dahil sa Kanyang anak nating Panginoong Jesucristo na nakikita sa atin ng Diyos. Dahil sapat ang minsanang ginawa ni Kristo, yung sakripisyo niya. Sabi nga doon sa text na 11-14, bawat pari naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog. Subalit ang mga yon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan. At iyo'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos, ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kaniyang mga kaaway. Sa makatuwid sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog, ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga, take note, nililinis ng Diyos. Bigyan natin ang emphasis mamaya. So dito'y binigyan uli ng pansin ng author ang paghahandog sa Diyos na pinangungunahan ng mga pari. Again, may pang-araw-araw, may pang-yearly, pero hindi nga ito totally nakapapawi ng kasalanan. Pero dito sa verse 12 and 14, sobrang talagang nakaka-amaze ang ginawa ng Panginoong Jesucristo kung saan. Ito ang pinaka-keyber sa baging ito. Kaya nga sermon natin, di ba? Minsan lamang at sapat na. Pero gusto kong dugtungan yon, no? Pang magpakailanman. Minsan lamang ginawa ni Kristo, ngunit ito'y pang walang hanggan. Ito'y pang magpakailanman. Ito yung na-accomplish ng Panginoong Jesus. Hindi ito temporary o panandalian. Hindi rin panlabas na gawain, kundi isang pang walang hanggang epekto sa atin na mga nakikristo. At yun ay tapos na. Tetelestai, John 19:30, ibig sabihin, bayad na ang kasalanan. Natapos na ang gawain ng kaligtasan. Hindi kailangan ng karagdagang sakripisyo at pag-uulit. At ang utang natin sa Diyos ay binara na ni Kristo. Hindi natin kailangan pagtrabahuhan. Ginawa na yun ng Panginoong Yesus. Pero hindi pa natapos doon. Ang sabi ng author doon sa verse 12b-13, pagkatapos umupo siya sa kanan ng Diyos, ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Dito makikita natin yung contrast na muling inihambing ng manunulat ang mga pari sa lumang tipan sa ating dakilang saserdote na si Jesucristo. Ang katotohanan na si Jesus ay umupo matapos siyang umakyat sa langit ay patunay na natapos na ang kanyang gawain ng pagliligtas sa kasalanan. Pero bilang hari at pari, patuloy siyang namamahala at nananalangin para sa kanyang mga hinirang. Hebrews 1:3. Nakikita sa anak ang kalwatian ng Diyos, kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Hebrews 8:1, ito ang ibig naming sabihin. Mayroon tayong ganyang pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Ang paglilingkod ng mga pari sa tabernakulo at sa templo ay hindi kailanman natapos at hindi kailanman nag-iba. Si Kristo ang tumapos noon. Maraming pari araw-araw at taon-taon, mga nakatayo sa pagsasagawa ng seremonya. Tingnan natin yung contrast. Pero si Kristo, siya'y nag-iisa na bumaba sa lupa at kusang loob na binigay ang kanyang sarili para sa kanila. Sa akin at sa iyo yun. Siya'y umupo na sa trono matapos siyang umakyat sa langit. Patunay lamang
na natapos na ang kanyang gawain ng pag-aalay ng kanyang buhay sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Umupo siya sa trono hanggang lubusang pasukuin ng kanyang mga kaaway. Kinuha uli ng author yung Old Testament na Psalms, chapter 110, verse 1, sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. So anong punto doon? O pinapakita dito? Maaaring pinapakita ng author na ang tinutukoy niyang kaaway ang diablo. Bagamat hindi direktang sinabi sa text natin, pero kung susundan natin yung ilang mga binanggit nung una, sa konteksto na rin nito, tulad ng ating mababasa sa Hebrews 1:13, sabi diyan, kailanman hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, maupo ka sa kanan ko, hanggang sa lubusang kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Then Hebrews 2:14-15, dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. At tulad nila may laman at dugo, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay mawasak niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan, ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila inalipin ng takot sa kamatayan. I think makakatulong sinabi ni Warren Wiersbe sa comment niya rito. Sinasabi niyang may kinalaman to sa muling pagbabalik ni Kristo. Na kapag dumating yon, lulupigin niya ang bawat kaaway, kasama si Satanas at kanyang itatatag ang kanyang matuwid na kaharian. Kaya't ang bawat tumanggap sa kanya ay hindi dapat matakot. Dahil sila o tayo ginawang perpekto na magpakailanman, positionally. Dahil tayong mga mananampalataya ay ganap na kay Kristo. Colossians 2:10a. Kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya. Sa ibang salin, kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, kay Kristo. Pero ang maganda, sa salin ng MBB, ganda na salin ng MBB po dito, tayo'y Kanyang ginawang ganap magpakailanman. At ang karugtong, ang mga nililinis ng Diyos. Dito makikita na we are secured and assured dahil kay Kristo. Ligtas na tayo, hindi na tayo pahatulan. At ang katiyakan niyan, tayo'y patuloy na nililinis ng Diyos. We are saved, secured yung salvation natin, pero habang tayo narito pa sa lupa, patuloy tayong pinagiging banal at tinutulungan ng banal na Espiritu para linisin sa ating mga kasalanan until that time, or such time, na tayo maging ganap at perpekto na. Kasi yung katawan natin, di ba? Nabubulok kung tayo namatay. So, yun ang point. Dadating yung panahon, talagang pati yung ating katawan ay perfect. Then in verses 15-18, and that brings to the last point, ang katuparan ng bagong tipan. So, basahin lang natin uli. Ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Sinabi niya, ganito ang gagawin kong tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos. At isusulat ko ang mga yon sa kanilang mga isip. Verse 17, pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Sa huling bahagi na ito, ipinapakita ng author na ang mismong banal na Espiritu ang nagpapatotoo na ang bagong tipan ay ganap at may bisa. Meaning, yung ginawa ng Panginoong Jesus. So nakita natin kanina ang kakulangan ng lumang tipan. So balik lang, no? Mga practices, rituals. So dito ngayon, ang Diyos na ang naglagay o isinulat niya sa kanilang mga puso, sa kanilang mga hinirang, sabi na sa verse 16, na galing sa CP o sa, again, sa lumang tipan, Jeremiah 31 verse 33, ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Ang kanyang salita at siya ring magbibigay kakayahan, no?
sa kanila na sumunod at mamuhay ayon sa kanyang kalooban at kabanalan. Nangangahulugan itong binibigyan niya tayo ng bagong kalikasan at kapangyarihang sumunod sa Kanya. Nangyari din yung katuparan ng pangako na binanggit sa Ezekiel 36, verse 26 and 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayan ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Hindi na po ito totoo lang sa kanila, kundi maging sa bawat isa sa atin na mga tunay na may pakikipag-isa kay Kristo. Na tayo ay bibigyan ng bagong puso o binigyan na tayo ng bagong puso at espiritu upang lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Kapatid, kay Kristo, ito yung tinataglay mo ngayon dahil na rin sa biyaya ng Diyos. At hindi tayo nag-iisa na patuloy na lumalaban sa kasalanan. Sapagkat ang tulong ng banal na Espiritu ay sapat. Ang ginawa ni Kristo habang tayo tumitingin sa Kanya, pinapadalisay niya yun sa atin. Patuloy niya yung pinag-aalab sa atin at patuloy tayong tumingin sa punto na yun. Tinutulungan niya tayong magtagumpay na makapamuhay ng malinis at may kabanalan habang narito pa tayo sa mundo at buhay. Habang nakikipagdigmaan pa tayo sa kasalanan. Hindi lang ito basta digmaan tulad na nangyayari sa Israel at Iran. Na ngayon ay tila sumasangkot ang ibang bansa na hinihingan ng tulong ng Israel para sila ay makakampi. For sure, baka ganun din yung Iran. No? I'm trying to point out, ang ating kaalyado ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kasama ng banal na Espiritu na kasama natin sa lakaring pananampalataya at paglaban sa kasalanan. Ibinigay pa niya ang biyaya ng iglesia, ang kanyang katawan, ang pamilya ng Diyos, upang makasama natin sa pagtutulungan ipamuhay ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. Lahat ng ito ay galing sa Diyos, biyaya niya, dahil kay Kristo sa atin ng mga makasalanan. Then lastly, verse 17-18, makikita ang puso ng Ebanghelyo. Ang kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin. Hindi dahil binabaliwala o binabaliwala ng Diyos ang kasalanan, kundi dahil ipinataw niya ito kay Kristo. Siya ang sumalo lahat ng galit at puot ng Diyos para sa atin na mga makasalanan. Oh, wonderful truth. Colossians 2:13-14. Ang paulit-ulit na sakripisyo ng lumang tipan ay hindi nakapag-aalis ng kasalanan. Ngunit si Jesus, sa isang sakripisyo lamang ay ginawang ganap magpakailanman ang mga pinababanal ng Diyos. Hebrews 10:14, di ba? Ito ang biyaya ng bagong tipan. Hindi lang tayo pinatawad, kundi binigyan ng bagong puso. Ay yung prayer natin nang ititibok nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang tayo pinatawad at niligtas ng Diyos kay Kristo. Binigyan niya tayo ng bagong direksyon sa buhay para gawin ang misyon iniwan ni Kristo sa atin. Hindi na mag-isa, kundi nang sama-sama bilang isang pamilya ng Diyos. Hindi lang tayo pinatawad, inabsuelto sa tiyak na kapahamakan, binigyan din tayo ng bagong buhay para sa kalwatian ng Diyos na tumawag at pumili sa atin. O anong laking galak ang sumatin ng mga na kay Kristo. Dahilan? Upang magumapaw sa papuri at pagsamba sa Kanya ang ating mga puso. Aawit tayo after ng closing prayer ko. Pero express mo yung pagsamba sa Diyos. Sabihin mo yung taos-puso mong pasasalamat sa Kanya at pagpupuri at pagsamba. Tulad ng ating response song in a while. Once for all, our King has paid it all. All the glory to His name. By His blood, the curse of man undone. All the glory for His name, or to His name. Let's pray.
Napakadakila at kamangha-mangha ang iyong ginawa, aming Diyos. Na lubos na nakikita sa Ebanghelyo. Kaya naman, Panginoon, kami lubos, taos sa aming puso na nagpupuri at nagpapasalamat sa napakadakilang ginawa mo sa amin ng mga makasalanan na ngayon ay matuwid sa iyong harapan, itinuring na banal at patuloy na dinadalisay at pinagiging banal hanggang sa sapitin namin ng perpektong kalagayan sa piling ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.